kanyang kaharian. Walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa Kanya. Wala na akong mahiling pa, siyang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Aming Diyos na mahabagin, kinalimutan namin nakaraan. Di man karapat-dapat pagtiwalaan, salamat at ginamit sa kanyang kaharian. Walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa Kanya. Wala na akong mahiling pa, siyang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa Kanya. Wala na akong mahiling pa, siyang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Dulot niya ay ligaya. Dulot niya ay ligaya. Praise you, Lord. Praise your holy name. Salamat po, O Diyos. Wala po talagang kagaya niyo, Panginoon, na nagmahal sa amin ng lubos. Salamat. Na nagpasagana ng kanyang biyaya sa amin. Salamat po, Panginoon. Gaya na isang awit, ng matandang awit na, nasaan kaya ako kung wala si Kristo? Wala po, Panginoon. Hindi namin ma-imagine kung ano mangyayari kung wala kayo. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat po, Ama. Lord, sa oras po na ito, nadalangin ko na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Ang inyo pong Espiritu ang magbigay liwanag sa inyo, sa amin, ng inyong mga salita. Hayaan niyo po na maging panuntunan ito sa aming pamumuhay. Hallelujah. We give you glory, O Lord. We give you praise. Nadalangin ko rin po ang kalakasan ng inyong mga anak, ano man ang kanilang pinagdaraanan sa mga oras na ito, ano man ang sitwasyon sa kanilang buhay. Hayaan niyo nga po ang inyong malayang Espiritu magtaguyod sa bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ang kagalakan at kaaliwan, kapangyarihan ng inyong Espiritu ang lumagi sa amin, O Diyos. Lagi naming maintindihan ang kagandahang loob na ibinigay niyo sa amin. Kami inyong mga anak. Salamat po, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. Sa kanyang kabutihan tayo ay naririto'ng lahat. Tuloy po natin yung ating pag-aaral. Ang mga salita ng Diyos, tayo ay nasa 1 John chapter 4. Nabasa niyo na po ba yung reading na pinost ko dito sa Facebook natin? Kung hindi pa po,
Basahin po ninyo tungkol yun sa Docetism. Balikan po natin yung 1 John chapter 4. Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila ay mula sa banal na Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang Espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. So, ang unang tayo ngayon papasok na tayo sa verse 2, pag-aaral sa mga huwad na tagapagturo, mga maling tagapagturo. Ang unang palatandaan para malaman natin na mali yung pagtuturo, no, sa kapanahunan nila, ay yung dinideny na ang Panginoon ay nagkatawang tao. Sabihin natin, ano yun? Ano yung katuruan na yun na ikinakaila na ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao? Meron pong paniniwala na lumabas nung kapanahunan nila at binigyan nga ito ng title mula sa word na to seem, an illusion, yung Docetism. At ano yung paniniwala na ito? Ito yung paniniwala na ang Panginoong Jesus ay hindi talaga nagkatawang tao. Yung nakikita ng mga alagad, yung nakakasalamuha nila ay isang imahin lang ng tao, pero hindi talaga totoo. Hindi talaga nagkaroon ng kalagayan na kagaya ng sa atin. Ano lang, kahalintulad lang yung panlabas, pero sa loob nun wala. Isang maling pagkakilala yan, at meron pang term na yung Gnosticism, na sa paniniwala nila ang tao ay masama at marumi, kaya ang Diyos ay hindi pa pwedeng manahan sa isang marumi at masamang kalagayan. Kaya ang tanggap nila, ang Panginoong Jesus ay hindi talaga totoong nagkatawang tao. Kasi ang katawan ng tao, ang laman ay masama. At hindi po pwede sa Diyos yon. So, sa umagang ito, pag-aralan nga natin, alam natin na ang Panginoong Jesus kakaiba. Sa kanyang kalagayan, siya ay totoong anak ng Diyos, pero totoo ring anak ng tao. Siya ay, napakarami nating talatang pinag-aralan tungkol dyan, pero siya ay nagmula sa Diyos, pero siya ay isinilang na tao. Balikan nga natin yung pagkasilang ng Panginoon. Balikan natin sa aklat ng Lucas. Na Lucas chapter 1, verse 34. Nagtanong si Maria, Lucas chapter 1 verse 34. Nagtanong si Maria sa anghel, paano po ito mangyayari gayong dalaga pa ako? Sumagot ang anghel, sa iyo ang banal na espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipanganganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. So maliwanag na mula sa kalangitan, ibababa ng Holy Spirit ang Panginoong Jesus. Ito isang misteryo. At hanggang ngayon, kahit bigkas-bigkasin ko, kahit naiintindihan ko in the Spirit, hindi ko ma-comprehend, hindi ko lubos, hindi ko lubos na ang Diyos ay magbabago. Hahayaan niya, sabi sa Filipos chapter 2, hindi niya inaring dapat pananghan yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Reviewin natin sandali para maliwanag po sa bawat isa.
sa Filipos chapter 2, verse 6, kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Tandaan natin yan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin, naging tao siyang tulad natin, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. So there was a time in eternity na ang Panginoong Hesus ay nagbago ng anyo, yung kanyang kalakihan, kadakilaan, kapangyarihan ay inalis niya at naging napakaliit ng Panginoon, sapat para kumasya sa sinapupunan ng babae, sa bahay bata ng babae. At kinuha ng banal na Espiritu yon, ang pinanggalingan ng liwanag, at inilagay kay Maria. Hallelujah. Kaya ba nating unawain yon? Baka sa pinikula lang kakapusin. Sino sa atin ang nagawang mag-anyong tornilyo at inilagay sa isang wag na lang hindi pa tornilyo microchip, yung mga OFW, yung mga nagtatrabaho sa mga electronics dito sa Taiwan at sa ibang bansa, sa Japan, sa iba't iba. Gaano kaliit yung mga mina-microscope nyo pa. Mas maliit pa ron, naging ganon ng Panginoon. Kaya alam nyo, ang kayabangan, di uubra sa Panginoon yan eh. Wala nang pwedeng ba't ginanito ako? Bakit ginanyan ako? Ba't hindi ako pinansin? Oh, wow, paano mo mapapansin ang isang Diyos, ang isang anak ng Diyos na nasa sinapupunan ng babae? Paano mo mapapansin yon? Kapatid, kayabangan, di uubra talaga yan. Wala. Yung minamaliit ako, hindi ako pinapansin, ganito ginagawa sa akin. Guys, gumising tayo. Ginawa ng Panginoon alang-alang sa atin. Sukdulan. So, nilagay siya roon. Tapos, sa Genesis chapter 3, verse 15. Ikaw at ang babae, sinabi ito sa Ahas. Kay Satanas, sinabi ito. Ang unang-una pa. Ikaw at ang babae ay mag-aaway, ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. The seed of the woman. Panginoong Jesus. Nagtataka ba kayo? Kaya nga sa Biblia, sa Gospels, palaging sinasabi ng Panginoon, ang anak ng tao, siya ay totoong nagkatawang tao. Mga kapatid, nung pinapahirapan ng Panginoon, hindi yung peke, totoong nahirapan ng Panginoon. Galatians chapter 4, verse 4. Galatia chapter 4, verse 4. Ngunit nang dumating na, Galatia chapter 4 verse 4, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan nang sa ganoon ay maging anak tayo ng Diyos. Ito, marami akong paboritong talata. Pero isa ito sa paborito ko. Galatia chapter 4, verse 4 hanggang 5 po. Ipinanganak siya ng isang babae na nasa ilalim ng kautusan. Namuhay siya na kagaya natin. Pwede ko bang basahin uli ito? Verse 4, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan nang sa ganoon ay maging anak tayo ng Diyos. Hinayaan ng Panginoon siya'y maging anak ng tao para tayo'y maging anak ng Diyos. Hallelujah! Ano pa ba ang mas hihigit dyan? We need to find our fulfillment, our identity,
our satisfaction doon sa katotohanan na yon na tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi doon sa ministeryo na gusto mong maabot. Hindi doon sa lugar na gusto mong mapuntahan. Hindi doon sa bahay na gusto mong maitayo. Wala nang mas dakila pang pagmamay-ari, wala nang mas dakila pang pwede tayong maangkin sa buhay na ito. Maliban diyan sa katotohanan na yan, tayo'y mga anak ng Diyos. Tagapagmana tayo ng Panginoon. Pinalaya tayo ng Panginoon sa kasalanan. Pinalaya niya tayo sa karumihan, sa kabulukan ng mundong ito. Siya'y nagkatawang tao. Hindi lang katawan. Baka yung kasi yung docetism. O sige, katawan nga yan, ganyan. Pero sa loob niyan, wala niyan. Sa Lucas chapter 24, verse 39. Kaya nga napakahalaga nito mga kapatid na maintindihan natin. Siguro lahat kayo na nakikinig sa akin ngayon, naniniwala kayo na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Pero napakahalaga rin na paniwalaan natin na dumating siya bilang tao. Nagkatawang tao siya ng totoo. Mga kapatid, Lucas chapter 24, verse 39. Ito matindi rito. Alam niyo, nangingiti ako. Hindi ako nangingiti dahil natatawa ako o nagagalak ako sa espiritu dito sa sinabi ng Panginoong Hesus na ito. Lucas 24 verse 39. Nabuhay na muli ang Panginoon mula sa mga patay nung panahon na ito. Umpisahan nga natin sa verse 36. Pasensya na kayo ha. Wala na nagbago sa akin. Palagi na lang may binabanggit na text si pastor tapos biglang hindi yun ang babasahin. Umpisahan natin sa verse 36 ang pagbabasa. Kasi during this time, ang Panginoong Hesus ay nabuhay na muli. Hindi na siya all of a sudden, hindi na siya limited ng time and space. All of a sudden, bigla na lang siyang lumilitaw sa gitna nila kahit na hindi dumadaan sa pintuan. Tapos bigla na lang siyang mawawala. Verse 36. Habang pinag-uusapan nila ito, nagpakita si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila at binati sila. Sumainyo ang kapayapaan. Pero nagulat sila at natakot dahil akala nila ay multo ang nakita nila. Itong mga alagad na ito, kakaiba rin itong mga ito eh. Topic namin ng linggo rito. Ang Panginoong Hesus naglalakad sa dagat. Ang reaksyon ng mga alagad, multo! Multo? Sino sa inyo ang Dito, sinabihan ng Panginoon na, multo, kala nila. Hindi man lang nainis ang Panginoon kahit isa. Minsan tayo, alam nyo, lagi akong nako-convict, lagi akong naliliwanagan kung gaano ako kayabang. Tunti-unti, tinuturuan ako ng Panginoon. Minsan tayo, pagka napag-ibig, ay, kala ko kakatakot ka naman. Huwag mo ako pastor ako. Anak ako ng Diyos, huwag mo ako akala ko po kung akala ko kung nakakatakot kayo, para kayong multo. Multo, huwag mo ako sabihin, in Jesus' name. Hindi ako multo anak ako ng Diyos. Lagi niyo akong pinagkakamal, hindi niyo ba nakita yung kaluwalhatian ng Diyos sa akin? Hindi niyo ba alam yung mga anointing na dinadala ko? Nararamdaman niyo ba ang Panginoon nasa anyo na hindi na kagaya nung namatay na Kristo. Ito na ay yung nabuhay na magmuli na Panginoon. Tingin pa rin ng mga alagad, multo. Ang tingnan niyo sagot ng Panginoon. Habang pinag-uusapan nila ito, nagpakita si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila at binati sila, sumainyo ang kapayapaan. Pero nagulat sila at natakot dahil akala nila ay multo ang nakakita nila. Ang ganda-ganda na entrance ng Panginoon yan, lambing-lambing Sumainyo ang kapayapaan. Ay, kapayapaan. Sorry po Lord. 38. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo natatakot? At bakit kayo nag-aalinlangan? Ako talaga ito. Ang kilala kasi nila yung Panginoong Jesus na kasama nilang kumain. Mga kapatid, take note, hindi na nabanggit sa Biblia
Kagaya ko sa inyo, araw-araw tayo halos magkakasama ng mga nakaraan. Hindi ko na kinukwento sa inyo na maliligo muna ako at ganyan. Pero itong mga alagad na to, nakita nila ang Panginoon na namuhay. Nakagaya nila. Namuhay siya na kagaya natin. Kumakain, nagugutom, umiinom, naliligo. Tignan ninyo ang mga bakas ng mga pako sa mga kamay at pako. Tignan ninyo. Dito ako ipinako. Oh. Huwag na natin pagdebatihan kung dito o dito, mahalaga ipinako. Kahit pa sa daliri yan ipinako. Basta ipinako. Tignan ninyo yung mga bakas. Ako talaga ito. Yun. Alam ng Panginoon. Pwede na akong maiyak dyan sa sinabing niya ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Tayo, ikinukubli natin yung mga pekas natin, yung mga pangit sa atin. Ikinahihiya natin. Ang Panginoon, nung nagbago na siya ng nabuhay sa mga patay, may bakas pa rin yung mga sugat sa kanya. It was preserved. Bilang paalala sa kanila. Tignan ninyo, Tignan ninyo, may bakas pa ako, may sugat pa ako. Ako talaga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Hindi ako tela, hindi ako espiritu. Hawakan niyo ako. Sige, touch me. Hindi ako multo. Ang multo ay walang laman at buto, pero ako ay mayroon. Wow, yun ang matindi doon. Mga kapatid, hallelujah. Napakahalaga rin yan. Alam nyo, meron akong pauman yung banggitin ko yung isang samahan, mga Iglesia ni Cristo. Marami akong kaibigan na ganoon. Lalo na nung high school ako, nag-aaral ako ng music. Pero pagka nagdidiskusyon kami, lagi siyang panalo sa amin sa debate. Alam niyo kung bakit? Naniniwala kasi ako na nung nagkatawang tao ang Panginoon, nagkatawang tao siya ng totoo. Pangalawa, ito pa ang paniniwala ko. Go back to the resurrection, mga kapatid. Nung nabuhay ang Panginoon sa mga patay. Mga kapatid, nung nabuhay ang Panginoon sa mga patay at lumakad siya, may naiwan po bang katawang laman doon? May naiwan bang buto doon sa libingan? Meron po bang naiwan? Para sabihin ng Panginoon, eto na ako, bago na ako. Yun yung katawang lupa yun, walang kwenta yun, namamatay yun. Eto na ako ngayon. Pero ako, yung pag hinawakan nyo ako, tatagos yung nyo, iba na ako, hindi ibang klase na ako. Ganun ba? Hindi. Yung katawang lupa mismo na yon, na namamatay, na nasisira, ang ginamit ng Diyos, Holy Spirit, paunawa nyo sa amin yan. Ginamit ng Diyos yung katawang lupa na nasisira para ipakita yung kanyang kapangyarihan na kaya niyang baguhin ang katawang lupa na ito at maging makalangit na katawan na pagka hinawakan ng Panginoon, may buto nga, kumakain nga siya kasi nakikain ng Panginoon sa kanila. Pero hindi na ito yung tao, mga kapatid. Hindi na ito yung buto na kagaya natin. This is something different. Yung katawan ng Panginoon ay, mga kapatid, 2 Corinthians chapter 5. Maluwalhati na ito. Revelation chapter 1, mga kapatid, yung mata niya ay nagniningas na parang nag-aapoy, yung kanyang pisngi, yung kanyang mukha ay nagliliwanag na parang araw. Hindi ito tao, mga kapatid, na kagaya natin. Kahit pasabihin natin na espesyal na tao ang Panginoon, kakaibang uri ng tao siya. No, this is different. Hindi na ito kagaya nun, mga kapatid. Ang problema, malapit na tayo matapos. Balikan natin. Ano yung verse na sinabi ko sa inyo? 2 Corinthians chapter 5. Maluwalhati ito. Pagka dumating ang Panginoon at kinuha tayo, walang maiiwan dito na parang mga container na mga laman na nalalaglag sa lupa na No. Kasama ito, babaguhin tayo. We will be changed. Walang makakaangkin kung ano mangyayari, kung papaano, gaano kaluwalhati ito. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa Panginoon.
At kung naiintindihan natin to, lalo pa tayo magpasalamat. At kung ginagamit niya tayo na ihayag ito sa iba at ayain sila sa buhay ng Panginoon na ipinagkakaloob sa atin, lalo tayong maging mapagpasalamat. Oh, hallelujah. At kung may nawawala sa atin sa mundong ito na ipinagbabawal sa atin o sinasabi sa atin, talikuran natin alang-alang sa Panginoon, ikagalak natin na walang kakwenta-kwenta itong buhay na ito. Itong katawan na ito, yung mga tahanan natin, pagkain, lahat, naku, walang kakwenta-kwenta. Mga kapatid, pwede ko bang ulitin ng 5 minuto? Walang kakwenta-kwenta ang buhay na ito kung ikukumpara. Yung katawan lang na ito, sige na nga, basahin na nga natin. Alam natin, 2 Corinthians chapter 5 verse 1, alam natin na ang katawang panlupa ay parang bahay na ating tinutuluyan habang nasa mundo pa tayo at ito'y masisira. Ngunit alam din natin na may inihandang katawang panlangit ang Diyos para sa atin na hindi mamamatay kailanman. Ang katawang ito ay ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Hallelujah! Sino sa inyo gustong malukuban ng katawan na yon? Ginawa ng Diyos, hindi ginawa ng tao. Oh, hallelujah! Purihin ang Panginoon. 1 Corinthians chapter 15. Hallelujah! Mga kapatid, mula bukas hanggang Sabado, iba naman ang mga speaker natin mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pagpapalain tayo ng Panginoon sa mga mensahe na dadalhin nila sa atin. At itutuloy naman natin ito next week. Kukuha ko na mas maraming araw next week. Monday to Wednesday ako magtuturo next week para ipagpatuloy natin ito. So i-hold nyo lang. Sa linggo ng gabi o Sabado ng hapon, panoorin nyo uli itong video na ito para manariwa sa inyo yung pinag-aralan natin ngayong araw na to. Para sa Lunes, sariwa pa sa inyo yung mga binanggit ko at dun tayo manggagaling, ha, mga kapatid. Pero bukas hanggang Sabado, pagpapalain tayo ng Panginoon sa mga mensahe na dadali ng mga pastor natin dyan sa Pilipinas. 1 Corinthians chapter 15. Hallelujah! Verse 51. 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling propeta at sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhayin ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. Gaano kabilis mangyayari yon? Sa isang kisap mata, hindi ito Iron Man, natatayo siya ron, hindi ito parang superhero na transform, tapos bigla mababago yung anyo na may kikidlat na ano. No. Yon tao yon hakha ng tao yon, bunga ng kaisipan, o balintataw, o isang halaw sa mundo madilim. Hindi ganon. Sa kapangyarihan ng Panginoon, ganito kabilis, tapos na. Nabago na agad tayo. Gaano katagal buuin yung katawan ng tao sa tiyan ng isang, oh hallelujah, Lord. Mga kapatid, nag-uumapaw ako ngayon sa pasasalamat sa Panginoon. Yung tiniis ng Panginoon para tayo ay makaranas ng ganito, yung tiniis niya. Nakapanganakan natin, 9 months nasa tiyan ang Panginoon. Sino sa inyo? O, tinatawag kita anak. Okay, tinatawag kita. Didistino kita. 9 na buwang ka doon sa lungga. Ano po gagawin ko doon? Wala. Tinawag niyo pa ako. Wala naman pala akong gagawin. Tapos, may mga lingkod ng Diyos. Hindi man lang ako na i-assign. Hindi na ako na i-ano ron. Binago pa yung ano. Oh, mga kapatid. Sa biyaya ng Diyos, kaya tayo narito lahat. Talagang kangkungan tayo, bawat isa sa ating mga kapatid. Walang pwedeng maipagmalaki sa Panginoon. 9 na buwan ang Panginoon nung siya ay nagkarga ng katawan natin, 9 na buwan. Pero tayo, para magkaroon ng katawan na kagaya nun sa Kanya, isang kisap mata lang. Ano yung binasa natin nung nakaraan? Alam natin
No? Hindi pa alam natin kung anong mangyayari sa atin sa hinaharap, pero alam natin magiging kagaya niya tayo dahil makikita natin siya kung ano talaga siya. Oh, hallelujah. Tatandaan niyo ba yun? Gaano kabilis bago mangyari yon? Isang kisap mata. Tuloy natin yung pagbasa sa 1 Corinthians 15. Di ba nakaka-excite? Hindi ako sumisigaw sa galit, mga kapatid, o sa ano. Pag inaalala ko ito, sige, okay lang ang mga tiisin sa ministry. Okay lang kung hindi ka pansinin. Okay lang kung hindi ka, pag-isipan ka, sige, okay lang, walang problema. Mararanasan ko ito, 52, sa isang iglap, sa isang kisap na mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta. Meron akong nakita sa YouTube, pinag-aawayan pa, huling trompeta ba? Unang trompeta o anong Mga kapatid, 53, sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay, ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. Hallelujah. Ang gusto lang natin, yung 58 kaya nga minamahal, magpakatapang kayo. Basahin niyo yung nauna, lalo kayong matutuwa. 54, at kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Oh, hallelujah. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan, at may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Yun ang patunay na mahina tayo yung kamatayan na wala tayong pag-asa dahil sa kasalanan ng tao. At paano natin nalaman nagkasala tayo? Kasi may kautusan May tinagubili ng Diyos sa tao, ganito ang gagawin ninyo. Di sana hindi na lang tayo inutusan para hindi tayo nagkasala, di naging robot tayong lahat. Hindi tayo nakapamuhay ng totoo, hindi tayo nagkaroon ng totoong kaisipan, ng totoong pagpapasya. It would have been nothing. Walang pangarap, walang pag-asa, walang kakayanang mag-isip, walang kakayanang mamili, umunawa, wala lahat. Hindi na lumikha ang Diyos ng wangis niya. Ang gusto ng Panginoon, lumikha ng wangis niya. Mga kapatid. Ngunit salamat sa Diyos. 57. Dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang lagi niyong taglayin. Pagod ka na ba sa ministry? Ang tagal mo na bang nagtitiis? Salamat sa Diyos. Binigyan niya tayo ng tagumpay. May pag-asa tayo. Hallelujah. Babaguhin niya ang ating anyo sa isang kisap mata. Isang araw. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Amen? Now, bago natin nakuha yan at naangkin, may naging kabayaran. Ang Panginoong Hesus naman ang pumunta sa katatayuan natin. Hebreo chapter 2. Siya muna yung pumunta sa process natin bago tayo napunta sa kanyang kalalagayan. Overtime na pala ako ng 5 minutes. Sige. Next week po yan. Ating pag-aaralan. Kaya ulitin ko sa lahat ng mga nakapanood ng video na ito, sa Saturday ng hapon o sa linggo ng hapon, linggo ng gabi, panoorin nyo uli itong video na ito, itong devotion natin ngayon, para ma-review sa inyo, manariwa sa inyo, tapos sa Lunes, itutuloy natin yung pag-aaral. Pero again, pagpapalain tayo ng Panginoon mula bukas hanggang sa Sabado. Purihin ang Panginoon. Amen? Walang katulad ang Panginoon, mga kapatid. Walang katulad ng Panginoon. At kung naintindihan natin yan, wala na tayong mahihiling pa. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dagdag na lang yan. Gusto mo makaranas ng ganito, makaranas ng ganyan, makapunta sa ganon, makapunta sa ganyan, dagdag na lang yan.
pag naintindihan natin dakilang bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa Kanya. Wala na akong mahihiling pa, siyang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Hallelujah. Walang katulad, walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa Kanya. Wala na akong mahihiling pa, siyang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Hallelujah. Dulot niya ay ligaya. Salamat po, O Diyos. Lord, salamat po. Patawarin niyo kami sa aming mga pagmamayabang, mga pagdududa, mga pagtatanong, pagrereklamo, anumang bagay na nagagawa at naiisip na sasabi namin na hindi consistent sa inyong dakilang pag-ibig na ipinamalas sa amin. Salamat po, O Diyos, sa inyo. Hallelujah. We give you praise, we give you glory. Ang buhay na ito, maging karangalan po para sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Salamat po buong araw na ito. Taglayin namin ang mensaheng ito at huwag mawala sa amin sa panonood ng telenovela, sa pagkaabala sa mga problema. O Lord, huwag mawala sa amin ang kaisipan na ito, sa araw na ito. Ang dakilang pag-asa namin sa inyo, babaguhin niyo ang aming katawan. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. God bless po sa inyo. Palain kayo ng Panginoon. Binabati ko ang misis ko. Malapit na kami magkita muli. 1 linggo na lang. Kulang-kulang 1 linggo. Pastor Never at yung kanyang mga anak, yung aming mga anak. Malapit na tayo magkita. Si Limuel, Shalib, si Wewe. Matagal pa tayo magkita. Ilang buwan pa. The Lord bless you. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa inyo dyan sa Pilipinas. God bless po sa inyo lahat. To God be the glory. See you tomorrow po. May devotion po tayo tomorrow.